tanong ko lang po, mayroon po ako isang stag, gumaling po sa sakit na pagtatae na green at puti na lusaw po. Ilang days po ba ito pwede nang purgahin? Sana mabigyan niyo po ako ng payo. Minsan. O, yan. Pagka ganun po, at least dapat para sa akin po, kung nagtae o namayat po siya, bigyan niyo po na muna ng recovery. Recovery, paganda niyo ng konti yung katawan. Siguro mga after a month. Pero kung halimbawa, tingin mo naman, hindi masyadong naapektuhan o maganda, within 15 days, pwede naman po ninyong purgahin agad. Sabi ko nga po sa inyo, kung maganda po yung sistema ng inyong pagpupurga, hindi naman kaagad-agad dapat, lalo pat alam nyo, hindi naman kailangan pang ihanda kaagad kung nagkasakit yung manok ninyo, kailangan naka-fully recover na muna kaagad. So, yun. Better pa rin po na medyo may laman na siya, medyo naka-recover mo. Ang sabi ko nga po, kapag yung manok minsan ay sobrang payat, bawa nang galing sa sakit, o kaya naman galing sa laban, mayat, at feeding ninyo, hindi pa siya mabagal ang recovery niya, bigyan nyo muna po ng soft diet. Pwede ko kayo magbigay ng baby stag booster or yung stag developer crumble, yun muna ipakain nyo para po mabilis yung absorption. Lalo na po ang baby stag booster, nire-recommend ko po yan para dun po sa mga manok na nagbabawi pa lang, galing sa sugat, galing po sa sakit. Yun po, meron po talagang natural ingredients po na nilagay ang Thunderbird para sa absorption doon sa intestine ng ating baby stag booster. So, mas maganda ang absorption nito. So, yun, after 14 to 15 days, kumbaga sa pwede na po kayo mag-forget. Pero at least naman, okay na yun. Ayun, mga kasabong. Okay. Tapos, ang 10th question po naman natin ay si Roger Pagalan Matugina. Good evening, Engineer Sunny. May tanong lang po ako. May bago ako pulit, binili tapos nangingitlog siya. Lagi niyang kinakain ito. Hindi naman siya gutom kasi may pagkain naman. Bakit kaya at ugali ba talaga ito ng manok? Kasi unang pangingitlog pa lang, watching from Abu Dhabi. Yan. Yan po ay masamang indikasyon na ang ating manok naging habit na yung pagkain ng itlog. Mga kasabong. Kasi, yan po ay, kumbaga sa habit. Yung habit na tinatawag natin ng ating mga manok, pagka naging habit na natin yan, uugaliin nila yan. So, gawin po natin, lagay po natin doon sa may yung katulad po ng battery cage na nagro-roll yung itlog para po hindi niya maabot at hindi niya makain. Then later on, pag nasanay na po siya hindi niya nakakain, maano niya na po yan na magiging habit niya na hindi na kainin. Isa po pati dyan, pagka yung itlog na nilagay, hindi po proper yung ating pagkain na para po dun sa ating inahin, madaling mabasag. Minsan kasi nilalaro nilang yan, tapos manipis pa po yung itlog, madaling mabasag. So yun po, hanggang sa tutok-tukin na nila yan. So ugaliin po natin magbigay ng tamang pagkain, ng tamang balanse ng pagkain, para po hindi agad siya mabasag. Yun, first time pa lang naman niya. And then, make sure po na yung inyong tubig ay lagi pong available. So, at least yung manok ninyo, hindi po siya nauuwaw. Aking tulong po yan. Yun. Isa kasi pagbutas sila ganun, parang liquid. So, gagawin po nila, iinumin na po nila yan. So, make sure nyo na available din po yung water. Maganda ang water natin. And of course, yung ating pagka yan po talaga yung nangangain na napakahirap na pong galawin yan. Talagang kailangan naging ugali na nila. Ako, so far, sama-sama sila. Meron talaga minsan sa grupo na hindi naiiwasan. Lalo pa, natakot, doon sa lipat nabasag, tapos nakain nila, Medyo kulang yung kanilang tubig. Naku, babakbakan nila yan. So, ugaliin po natin available ng water and then try muna po natin na dahil po kasi lumalabas ng mga comment. Baka magmukhang napapalaban ng maiging dami mga kaibigan tayo. Yun na nga minsan ng sasabong masaya. Maraming katropa, maraming kung ano-ano update, maraming mga expertise. So from so sir, yun ang gawin po natin. Bigay muna po kayo ng bigay niyo muna siya sa battery cage, pakastahan niyo muna po siya, akit baba muna para yung itlog hindi niya po makain. Make sure na available yung water and give a right feed para po may tamang ganda yung yung produce po na shell doon sa atin. Okay? Ayan, sabi.
So, patalastas muna tayo mga kasabong at talagang ang dami na babother. So, yun. Babalik po ang Tibay Tips after ng ilang patalas. Question galing po kay Jerry Ruiz. Ano po ako? Kaya po ko, natatas na kasi papasko na. Tapos, siyempre, pandemic, nahirap po yung buhay. Pero kapag tayong pamilya, isama-sama, masaya po pa rin. Kasama na rin natin ang pamilya natin yung ating mga naman. Ayun. From Jerry Ruiz, ano? Hello po, watching here, always from Congo, Africa. Wow! Ayos na. Simpleng tanong lang po, Idol. Ask ko lang po, Engineer, paano po maging successful sa buhay bilang isang magmamanok kagaya mo? Salamat po. Para sakto yung una kong discussion bago ko pala mabasa. We have to prioritize po natin yung family natin. At sa panahon naman po ngayon, sa totoo lamang, kung yung pagmamanok kung pag-uusapan natin, ay napakadali ho na pumasok. Ang mahirap lang po dito, kailangan po talaga yung love natin. Kahit naman po saan tayo pumasok, kailangan lamang po, nasa passion natin yun. Ang business po, may lugi talaga mga kasabong. Ang masaya lamang po dito sa atin, sa pagsasabong natin, nalilibang na tayo at the same time, pwede po natin mag-business. Ang sikreto po talaga niyan is yung family. We have to support muna yung family natin. Pag hindi pa kaya natin magmanok, hayaan muna natin na asikasuhin muna natin yung family natin. Pero kung wala tayong ibang iniisip na gagawin at talagang ang alam lang natin yung pagmanok o business, marami naman po magmamanok na talaga sabi sa yung family nila na buhay nila sa pagmamanok, napatapos nila ng pag-aaral, nakapagpatayo sila sa mga bahay nila. Dahil po yan sa pagmamanok. So, kailangan lang po, medyo alam mo naman po natin ang ating sabong ay sugal pa rin po yan. May part po yan. Di ba rin dito sugal? Sabi ko nga sa misis ko, so pandemic, hirap tayo. Sumusugal pa rin tayo rito na ipagpatuloy mo. At mag-breed tayo ng off-season, sumusugal pa rin tayo. Yan po yung part natin. Para maging successful, ano po naman natin? Priority natin yung family natin. Lahat po ng ating mga target, kumbaga sa huwag muna natin isa kasi mas masarap pa yung kinakain ng ating manok. Ito po yung naging kwento ng aking ama before na kinausap siya ng kanyang father. Sabi niya, anak, sabi ng lolo ko sa father ko, nakita kita, ang dami mong manok, sabi sa father ko. Masarap ng pakain mo sa manok mo, may concentrate ka pa eh. Pero sabi niya, ang kinakain naman ng pamilya mo, hawot at saka galunggo. Hindi ka wala makabili ng ganito. Tigil-tigilan mo yan. What my father did is, binawasan niya yung manok. And then ako naman, siyempre nagkakamalay, nakikita ko yung manok, kita ko hindi rin ganun scientific yung father ko. Talagang kumbaga sa hilis ko na ako maganda at the young age. Kasi natutuwa ako. Talagang nasa nasa linyada. Diba? Sikreto po doon is yung family natin. Pag di po kaya, isa lang, dalawa, tatlo, apat, kung ilang kaya natin, na natin may maintain ng maayos. Basta mapakain natin maayos, natin. And then, number one, mag-reflect po kayo, huwag mag-select ng mga tinatawag natin mga pansarili muna. Select po kayo ng pagmamanok, isipin niyo muna po yung commercial. Ako po, nag-start kami commercial talaga dahil yung mga mamimili. So yung ating focus lagi, commercial muna, nagbibenta tayo ng manok. And then later on, makikita natin, pag self-sufficient na po at kaya na ng manok natin, napakainin sarili niya, kaya ng puno yung pumusta, natin, gastos natin, then that's the time na magkaroon tayo po ng tinatawag natin mga off-color natin na pampersonal. Pero pag magsisimula tayo, I highly recommend na commercial looting muna yung ating hybrid. Of course, yung mga commercial looting yun, dapat commercial din ang palo. Talaga namang totoo yun po. Wala akong mahagang manok sa atin. Dapat i-prioritize natin yung pamilya natin para po tayo maging successful. Kapag si Mrs., binibigyan natin yung oras natin. Kung bibenda tayo, binibigyan natin sa kanila yung para sa family natin. Asahan niyo po, mas magaan yung ating buhay, mas magaan po na isusupport ama, yung anak mo, tutulungan ka yan. Mga anak ko nagpapainom ng manok, yung dami din yun. O yung aking grade 6, so grade 8, grade 9, grade 10, nagpapainom. Di ba? Pinapakita ko sa kanila yung yung ating anak buhay. Mahirap yan. Kailangan natin gawin ito. By doing that, na naiintindihan nila yung hanap buhay. Diba? Dati before, mga kasabong, yung wife ko, sumasama sa akin.
talagang nagugulat yung ibang mga kasama ko. Sabi, oh, masama pala yung misis mo. Then after a year, na nagkaroon ng expo, sumasama na rin tayo mga misis nila, nagiging family gathering. Naiintindihan ng pamilya natin na hindi mahirap ang pagkita. At naiintindihan ng ating mga asawa at mga anak na yung stress na inaabot din natin pag natatalo yung ating manok, mga kasabo. Diba? O, kaya po ganun. Kailangan po lang talaga, unahin natin ng family. Yan ang pinapakiusap ko sa ating mga magsasabang para hindi po tayo masira. Para kung sa yung sarap na ipapakain natin sa mga manok natin, unahin natin. Diba? Isa kasi manok natin, nakagatas pa, di ba? Pero yung ating anak, di ba, kapit-kapit na lang po na anak, hindi, kaya magatas. Di ba? Mahal Thunderbird engineer eh. Kaya nga po, dinis natin. Dahil unahin yung family natin. And then from there, makikita nyo, susunod na po lahat ng ating mga magaganda naman. And then of course, ang pagmamanok, number one, personal po natin ang nakikita. Number one po yan. Dapat personal. Kung wala ko kayong personal touch, hindi nyo kayang i-monitor or wala kayong talagang mapapagkatiwalaan. Huwag na muna po, lalo na po yung mga nag-abroad. Ang hirap pong kumita dyan. Alam nyo naman po, hindi naman natin, may mga tao talaga na sa dyan. Hindi pa sila nagmamature, kaya may hindi pa sila magsamantala. Lalo pat hindi nila naunawaan, akala nila madali. So, yun po mga kasabong. Ang isip po na hindi naman po, pero kung hindi, yan po yung number one reason kung bakit naging successful tayo. Till now, may family, support po tayo, manalo matalo, is because tandaan ninyo kahit puyat na puyat kayo, galing sa sabungan, pag nagaya ang misis nyo kung halimbawa, kumain, you have to give this time. Kung nagagawa natin itong mga bagay na ito para sa ating pagmamano, kailangan gawin din natin muna yung sa ating pamilya. Di po ba mga kasama? And from there, makikita ng family mo na, susuportahan natin si daddy. Mahirap po kasi yung kayo umaalis ng bahay. Ang panalangin ng pamilya mo, matalo sana yan para tumigil ang magsabong. Hindi ka na matitigil sa sabong. Di ba mga kasabong? Yun po yun. Wag ho, bato-bato sa langit po. Totoo po yun. Yan ang po isang sekreto. Ang pangarap ko po ay mag-farm. Dumating po kami sa oras na gusto na rin namin bitawan ng manok. Sinabi sa akin ng misis ko, pagka tinuloy pa natin yung pagmamanok, lulubog tayo. Diba? So yun po. Ayan po ay supportahan natin ang ating family. Okay, yan po isang malupitang sekreto